Hey mga brods, eto na nga si CJ Cancino ay nag-announce na nga na sasali siya sa ating PBA Season 49 Rookie Draft mga kabrods, as well as Evan Neal na galing Lasal din mga kabrods. So ito na nga pong former champion ng UP Fighting Maroons na si CJ Cancino. Sa kanyang scouting report, former UAAP Juniors MVP itong mga kabrods. And sa seniors naman, pagpunta niya ng UST Growling Tigers nung season 82, nabigyan pa niyan ng title. Tapos mga bros, nung paglipat niya sa UP Fighting Maroons, tatlong finals mga kabrods na serye ay nailagay niya ang UP sa finals round mga bros, at nakakuha ng championship mga kabrods nung season 84 niya sa UP Fighting Maroons. At nung season 85 nagkaroon siya talaga ng mga ACL injuries. Ito pong si CJ Cancino mga brods, pero mga brods kahit may ACL ito, magkabilang tuhod pa mga kabrods ay talagang hindi pa rin siya nagpapatinag sa mga ganitong injuries na talagang seryoso ito mga brods dahil yung kanyang mother ay yan ang isa sa mga inspirasyon nito po ni CJ Cancino. Ito pagpatak ng season 86 sa pagbalik ni CJ Cancino as a leader ng UP Fighting Maroons, na ilagay pa rin niya sa finals round ang UP. Kaso na fell short nga sila against Lasal Green Archers. Syempre nandyan ba naman sina Kevin Kiambao at itong si Evan Neal na boyfriend ni Kitty Duterte na magpapadraft na nga sa ating PBA. So ito nga mga brods itong si CJ Cancino, 6'2" point guard ito. Slasher ito dati. Ito pong si CJ Cancino, mapa UAAP Juniors man, mapa UAAP Seniors nung nasa UST ito. Talagang dito siya nakilala. Talagang mabilis na reflexes, flashy na point guard din, at yun nga, kaiba ang quickness nito mga kabrods. Pero yun nga, nung natamaan na siya ng mga ACL injuries mga brods, after ng mga surgery niya, medyo naiilang na. Ito pong si CJ Cancino umatake sa loob, kaya dito nag-improve ang kanyang shooting ability sa labas. He is shooting 36% nga from the 3-point land mga kabrods last season niya dito sa UAAP, sa UP Fighting Maroons mga brods, at nakatala pa rin niya ng 10.9 points per game with 3.1 rebounds per game. Not bad na, dahil syempre kakabalik lang din naman niya sa UAAP niyan, kaya medyo kumakapa ito pong leader ng UP Fighting Maroons. At yun nga, nung graduate na ito pong si CJ Cancino, dito na siya napunta sa Iloilo United Royals, ang kanyang pro debut mga kabrods sa MPBL. At sa napakaagang exit ng Iloilo dati last season sa MPBL, ay pagpasok nito ni CJ Cancino ay napa-playoffs pa niya ito. Kaya iba rin yung impact ni CJ Cancino mga brods sa MPBL. Talaga natulungan niyang Iloilo United Royals mga kabrods. Kaya dito sa pagpasok niya sa PBA, alam ko hinog na ito. Kaya mga brods, marami talagang kupunan ang gustong kumuha kay CJ Cancino. Isa rin sa mga narurumor natin ang Rain or Shine Elasto Painters, dahil pinoproject na lang na magiging number 7 pick ito pong si CJ Cancino, which is yan ay hawak ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero mga kabrods, isa ang San Miguel Beermen naman sa mga gustong kumuha kay CJ Cancino, which is makikipag-trade sila at makikipag-negotiate sila sa pick ng Rain or Shine Elasto Painters with their future first round pick sa susunod na mga taon. Kaya nga mga brods, aabangan natin ito, dahil itong si CJ Cancino ay talagang gustong gusto ito nila Coach George Gallant mga kabrods. Lalong-lalo na gustong bumawi ng SMB next season, dahil di ba natalo sila sa Meralco Bulls ngayong season All Filipino Cup mga kabrods. Kaya gusto ng SMB lumakas pa ang kanilang lineup at malakas na rookie ang kukunin nila. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang yan CJ Cancino to PBA, SMB ba or Rain or Shine Elasto Painters? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa nga sa mga big man na inaabangan ngayong PBA draft ay ito pong si Kamaka Hepa. Siya ay parang film na mga kabrods, dahil ang kanyang mother ay isang Inupiaq sa Alaska mga brods lumaki, at ang kanyang father naman ay isang Hawaiian na may halong Filipino mga kabrods, kaya may Filipino blood talaga ito pong si Kamaka Hepa mga kabrods. Listed as 6'10" ito at 24 years old lang mga kabrods. Ang bata at ang laki nito po ni Kamaka Hepa, halos kasing laki nito si Junmar Fajardo.
College years na ito sa Texas noong 2018 to 2021. 2021 to 2023 naman, sa Hawaii na ito nag-college at nag-NBA draft. Sumali ito ng NBA draft itong mga brods. Ito pong si Kamaka Hepa ngayong 2023 last year. Pero listed as undrafted, ito pong si Kamaka Hepa dahil walang kumuha sa kanyang kupunan sa NBA. At ito nga, biglang naglaro na ito ng pro sa Zastal Zielona Góra sa Poland mga kabrods. At the center rin naman ang pinapakita dyan ni Kamaka Hepa. At recently ngayon na nasa Riga Zeli sa Latvia naglalaro, ito pong si Kamaka Hepa. So malakas din ito pong power forward or center na ito dahil ang dami na rin experience na ito sa ibang bansa mga brods. At yung skill set na ito, mayroon itong tres mga brods meron itong shooting. Ito pong si Kamaka Hepa, hindi rin ito basta-basta. At sa laki nga niya, maganda rin ang kanyang footwork din. Sa ilalim mga brods, parang isasaw-saw na lang yung bola sa ring. At former NIT champion din ito sa National Invited Tournament sa NCAA noong 2019 mga kabrods sa New York City. So kakaibang experience talaga ang nailagay na ni Kamaka Hepa sa kanyang resume, sa kanyang scouting reports. Kaya pagdating niya dito sa PBA, alam ko ang daming mga teams na gustong kumuha dito. Lalong-lalo na dito sa PBA ay kakaunti lang ang mga big man dito, kaya maraming kupunan talaga ang nakaabang kay Kamaka Hepa. So mga brods, isa ang Barangay Nebra San Miguel naman sa nakatingin at nakamata dito po sa performance at skill set at scouting reports ni Kamaka Hepa mga kabrods. Dahil sakto nga ang Ginebra ngayon ay naghahanap ng big man, lalong-lalo na nung natalo sila ng Meralco Bolts ngayong semifinals, tapos last season naman ay nasweep sila ng SMB. Kaya itong Ginebra, ang isa nga sa mga weakness talaga nila ay big man mga brods. Kaya dito sa mga rookies sila kukuha ngayon. Kaya inaabangan na rin nila si Justin Baltazar ng 6'9 sa Pampanga Giant Lanterns mga brods kung magpapadraft ito dahil big man talaga ang minamata ngayon ng Gene Kings. So kayang-kaya rin naman nilang kunin ito pong si Kamaka Hepa mga brods. Ida-draft lang nila ito kung saan dun sa pinaka-pick ng Barangay Ginebra San Miguel. Isa pa dito, gustong-gusto ito ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na 24 years old lang. Ito pong si Kamaka Hepa. At isa pa dito, kung makuha nila, siya na yung pinakamalaking player ng Barangay Ginebra San Miguel if ever mamakuha talaga nila ito. Plus yung import pa ng Ginebra, mga kabrods, next season. Kaya lalong lalakas ang Ginebra mga brods. Account talagang legit big man ang makukuha nila dahil kina Sisten and Japet Aguilar, nakukulangan nga si Coach Tim Cone, lalong-lalo na kapag kalaban mo ang SMB na lagi silang kinakain ni The Kraken John Maro Fajardo. Tapos lalong-lalo na next season, sabi nga ni Kume, parang wala ng height limit ang ating import conference next season mga brods. Kaya ito, mga players ngayon at mga locals ay nagre-ready na, gusto nilang kumuha ng malalaking big man ng mga locals talaga at mga imports. At especially dito sa Ginebra, si Brownlee 6'6 lang ang import ng Ginebra mga brods. Samantala sa mga ibang kupunan ang lalaki, kaya itong Ginebra kailangan ng malaking locals na makatulong sa ilalim kina Japet and Sisten. Kaya ikaw mga brods, Kamaka Hepa to PBA, sa tingin nyo ba babagay ito sa Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.